Good morning and happy Sabbath. Maligayang araw ng Sabado sa ating lahat. Yes. Kayo po ba'y masaya? Yes. Let me tell you one ancient Jewish teaching. Ito ay isang turo ng mga Hudyo noong unang panahon, even older than Jesus. Ang kasabihan, it is sin to be sad on Sabbath. Ano daw? Kasalanan ang maging malungkot sa araw ng Sabbath. Ano nga po ang tinuturo sa atin sa aklat ng Psalms ni David? This is the day that the Lord has made. Let us what? Be sad? Be grumpy? Be angry? Let us be what? Let us rejoice and be glad in it. Amen? So are you seeing it now? Right. If I may be allowed, okay, tunay ba ito? Or tunay? Yes. Okay. What is this on my hand? Halaman, plant, right. Saan ito nang galing? Where is this from? Doon sa paso. No? Where is this from? Sa puno? Sa lupa? Let me tell you something really important this morning, mga kapatid. To give you a little bit of emphasis. Ang halaman na aking hinahawakan sa harap natin ngayon ay halaman na nanggaling sa salita ng Panginoon. Amen? Na ang ibig sabihin, pag ang Panginoon nagsalita, ano ang epekto niya? Anong resulta? Nagiging totoo, nahahawakan, naaamoy, nadarama. I hope you're understanding what I'm trying to say. Let me tell you, mga kapatid, this is the Word of God. Ang mga promesa dito, ang mga propesiya dito, ay magiging katulad, magiging totoo katulad ng halamang ito. Bakit? Dahil ito ay salita ng Panginoon. Ibig ko sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, ang mga pag-aralan natin ngayong umagang ito ay mga hindi basta kwentong barbero lang, kundi mga kwento or mga salita ng Panginoon na may buhay at magbibigay buhay sa atin. Amen? Ito ang gusto kong maunawaan ng mga magulang lalo na. So I would like to appeal to parents, mga kapatid. Remember na ang salita ng Panginoon, ang epekto niya, ang resulta ay nagiging totoo. Na ibig sabihin, mga kapatid, kung hindi natin tuturuan ang ating mga anak ng mga prinsipyo, mga aral sa buhay ng mga na mababasa dito sa Bibliyang ito, sa aklat ng Panginoon, sino magtuturo sa kanila? TikTok ang magtuturo sa kanila. Mobile Legend ang magtuturo sa kanila. Tama po ba? Yes. YouTube, Facebook ang magtuturo sa ating mga anak na ito. Kaya nga po, mga kaibigan, ngayong umagang ito, sana inyong dala-dala ang salita ng Panginoon. Did you bring your Bible today? Yes. Would you like to go with me in the book of Proverbs chapter 4? Ito ay salita ng pinakamatalinong tao sa mundo. Ang pangalan niya ay si Solomon. Chapter 4 verse 13. Can anyone read it out loud? Do we have a brave heart here? Anyone? Proverbs chapter 4 verse 13. Ito ay kasabihan o sulat ni Solomon tungkol sa kahalagahan ng salita ng Panginoon. Please, sister, would you like to stand and read it out loud? Po. Aha. No, 14. Tingin ko 14 po yung binabasa ninyo. 13. Yes. Right. Very good. May tatlong utos or advice si Solomon na pinakamatalino. Remember, pag matalinong tao nagsasalita, ibig sabihin, ang mga lumalabas sa bibig niya, mahalaga. May tatlong paanyaya or advice si Solomon na sinasabi sa atin tungkol sa salita ng Panginoon. Ang sabi niya, ano yun sister? Ang sabi niya, hawakan. Ibig sabihin, ang Biblia, hawakan mo. Pangalawa, what is the second word? Huwag mong bitawan. Don't lose it. Huwag mong bitawan ang salita ng Panginoon. Hawakan mo palagi. At ang pangatlo,
Ingatan. Ingatan. Keep it. So may tatlong salita tayo mula kay Solomon tungkol sa salita ng Panginoon. Anong sabi niya? Hawakan ang salita ng Panginoon. Ano pa? Huwag mong bitawan. Huwag mong ilapag. Huwag mong ilagay. Bitawan. Huwag. At pangatlo ay, what is the third? Ingatan. Ingatan ang salita. Why? Bakit ko gagawin ang tatlong bagay na ito? Why? Anong sabi diyan, sister, sa huling? Dahil ito ay iyong buhay. Nakita niyo mga magulang kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon? This is life to us. Ay, kunti lang, nag-amen. Ito ay buhay sa atin. Kaya nga po mga kaibigan, mga kamagulang lalo na, turuan natin ang ating mga anak. Remember, Ellen White tells us, we as Seventh-day Adventists should be people of the Bible. May mga ibang basurang relihiyon. Tinuturuan na, dapat ministro lang or pastor lang ang magbasa ng Biblia. Hindi po yan ang panukala at advice ni Solomon. Ang Biblia, anong una daw? Hawakan mo ito. Pangalawa, huwag mong bitawan. At pangatlo, ingatan mo ito dahil ito ay iyong buhay. Kung papansinin natin mga kapatid, ang tatlong mga katagang ito, para siyang ginto. Have you noticed that? Actions? It seems like, halimbawa, nakakita ka ng ginto. Ano ang una mong action na gagawin? Hawakan. Very good. Pangalawa, huwag mong bitawan dahil valuable yan, ginto yan. At pangatlo, ingatan mo na hindi nakaw ng iba. Have you noticed? Ibig sabihin, ang kahalagahan ng salita ng Panginoon ay katulad ng Biblia. Ay ng ginto. Dahil ito ay ating buhay. So ngayong umagang ito mga kapatid, ang ating pag-aralan ay mga buhay na salita ng Panginoon. And I hope and pray na I prepared a slide to each and every one of us. However, this morning, I would like you to open your Bible as well. Yes, and go with me. Okay. Ang mga balon ay bumuputok. Let me ask you, ang una kong tanong sa inyo ngayong umagang ito ay, have you ever considered paano ginagawang banal ng Panginoon ang mga bagay sa Biblia? How does God make things holy in the Bible? Paano ba ginagawang banal ng Panginoon ang bayan ng Israel? Paano ba ginagawang banal ng Panginoon ang isang bagay? Pastor Joper, siguro para siyang magician, yung parang i-wave niya lang yung kamay niya, tapos, ching! Banal ka na. Ganun ba yon? No. Remember, we are not worshiping and serving a magician. We are serving and worshiping a living God. Tama? Mga kapatid, sa Biblia, pag ang isang bagay ay ginawang banal ng Panginoon, ang idea palagi is yung banal na katawan na presensya ng Panginoon is present sa bagay na yun. Are you understanding? In the Bible, when God makes something holy, hindi yun parang magic na, ching! Magic, holy ka na. It's not like that. Ibig sabihin, yung holy presence niya is dwelling on this thing. We have a good example of this. Do you remember sa chapter 3 ng Exodus, yung encounter ni Moses sa burning bush? Anong sabi ng Panginoon doon? Tanggalin mo ang iyong sandal. Why? Dahil ang banal na presensya ng Panginoon is dwelling. This is the same also with what? With tabernacle, with the nation of Israel. Na ibig sabihin, paano naging banal ang bansang Israel? Dahil ang presensya ng Panginoon ay kapiling ng bayan ng Israel. I hope this opens our mind, mga kapatid. Sana magbukas ito ng ating pag-unawa ngayong umagang ito. Kung paano ginagawang banal ng Panginoon ang isang bagay. Example ng tao. Ibig sabihin, kung ako ay isang banal na tao na anak ng Diyos, ibig sabihin, ang Panginoon pala nananahan sa aking buhay. Kaya ako ay isang banal na anak ng Diyos. Amen? This is also should open our minds how important Sabbath is. For example, we have 2, 4, 6. Pumutok ang isa. I hope this works at hindi magputok. Halimbawa, dito ko na lang lagay.
These balloons represent 7 days in a week. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikapitong araw, which is the white balloon, ay Sabbath. So paano naging banal ang Sabbath? Dahil minagic ng Panginoon? No. What is the idea in the Bible? Ang isang bagay, nagiging banal, ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon ay nananahan naroon sa araw na iyon. Amen? Have you noticed how beautiful this is? Yes. Ibig sabihin, sa araw ng Sabat na ito, sino ang kapiling natin? Ang banal na Diyos. Hindi ito mga kaibigan na parang magic lang, kundi ibig sabihin, God is here. That's why this balloon is holy. Amen? I hope this opens our mind how important and how sacred Sabbath is. And how long time ago did He make the Sabbath holy? Gaano katagal niya nang ginawang banal ang araw ng Sabbath? If you notice, in the Bible, we are taught that Sabbath was instituted sa creation, which means ang ginawang banal ng Panginoon sa araw ng Sabat has been done for 6,000 years ago. Na ibig sabihin, bawat Sabado, bawat Sabado, ang Panginoong Diyos ay present sa araw ng Sabat na yon. He's a faithful Sabbath keeper. Amen? Yes, because for thousands of years ago, never nag-change ang Sabat, mga kapatid. It is always on the 7th day. And on the 7th day, sa ikapitong araw, ang Diyos nandyan sa araw na yan. Since the creation of time up until this time, He is a faithful Sabbath keeper. Ay, walang amen? Amen. Tapos may mga basura, mga aral, mga turo sa labas na, hindi na mahalaga ang Sabbath. No, mga kapatid. Remember, the Word of God never dies. It lives forever. Amen. Yes. And so I hope this helps us to be inspired and to understand na sa araw ng Sabat na ito, mga kapatid, ay kapiling at kasama natin ang banal na Diyos. Father in heaven, Lord, I am here standing in front of you. I am about to begin my preaching moment. I ask you, Father, please speak through me, that the message that I'll be sharing will be a source of inspiration, a source of comfort, a source of strength for each and every one of us. With humble hearts we come to you. Father, please teach us once more. In Christ's name I pray. Amen. Our theme ngayong anniversary natin, mga kaibigan, is what? Arise! Shine! Why? Because Jesus is coming. Kung mababasa natin, mga kaibigan, we can read that actually sa 60th chapter ng Isaiah, verse 1. Arise, shine, for the light has come to you. The same concept. Mga kapatid, kung papansinin niyo, may picture na pinipakita yan sa atin. Arise. Ibig sabihin ng arise is, tumayo ka, stand. Second, shine. Lumiwanag ka. Why? Dahil ang Panginoon ay darating. It gives us a picture na ang inuutusan, remember this is a command, imperative command, na ang inuutusan dito ng Panginoon is someone who is in darkness, someone who is maybe sleeping or slouching, or someone who is not so active. Ang mensaheng arise and shine ay para minsan sa bawat isa sa atin na natutulog sa panampalataya, na hindi lumiliwanag sa ating mga panampalataya. So this morning, we are reminded to stand, arise, and Jesus is coming. Do you believe that Jesus is coming again? Oh yes, of course, mga kapatid. And so my message this morning is, the sandwich. Burger, maybe. And so I'd like you to notice here, mga kapatid, itong picture na ito, this small square in the world map. Itong maliit na square na ito ay nandito, ikaw at ako. And if you notice, ang maliit na square na yan, there's more people, napakaraming bilyon ng taong nakatira dyan, than people living outside that square. Napakaraming tao nakatira dyan, napakaraming Diyos na nakatira dyan, napakaraming relihiyon na matatagpuan dyan, at nandyan ang Pilipinas. Are you with me?
Yes. There's a lot of religion. Nandiyan ang Buddhism, nandiyan ang Muslim, nandiyan ang Christianity, Roman Catholics, nandiyan, napakaraming Diyos din dyan. Millions. If you go to India, they have millions of God. Andyan si Kibuloy din, andyan si Jesus Christ din, andyan si Muhammad din sa square na yan. So the question is, why do you believe on Jesus? Bakit hindi kay Kibuloy? Bakit hindi kay Muhammad? And if you consider, pansinin niyo mga kapatid, let's go around the map of the Philippines. Pansinin natin ang Pilipinas, ang mapa ng Pilipinas. Sa taas ng Pilipinas, anong mga bansa nandyan sa north ng Philippines? What countries do we have up there? China, Japan, Taiwan, Korea. Anong mga relihiyon ng bansang ito? What religions do we have up there? Buddhism, right? Let's go to the west of the Philippines. Sa west ng Philippines, andyan yung Thailand, Vietnam, Cambodia, ano pa, Myanmar. Anong mga reliyon ng mga bansa dyan? Mga tao dyan? Hinduism still, Buddhism still. Buddhism pa rin. Let's go to the south, dito sa baba ng Philippines. What countries do we have down there? Indonesia, ano pa? Malaysia, Brunei, Singapore, andyan din. Anong mga reliyon ng mga tao doon? If you notice, yes, Islamism or mga Muslim. If we go to the east of the Philippines, dito sa Pacific Islands, dito sa Chuuk, Hawaii, Micronesia, anong mga relihiyon ng mga tao noong unang panahon? Today, they are Christians, but before, they were animist, katulad ng mga ninuno natin. Yung nag-worship sa Diyos-Diyosan, nag-worship sa mga sun, sa mountains, sa clouds, or rivers. I want you to understand ang geographical location of Philippines. We are surrounded by unbelievers. Have you noticed that? Pinapalibutan, even up to this time, pinapalibutan tayo ng mga taong hindi natin kapananampalataya. They don't even believe in Jesus. So the question is, why are you Christian? Why are you a Seventh-day Adventist? Or maybe, if we go really personal, bakit ka Adventista? Bakit hindi ka Iglesia ni Cristo? Bakit hindi ka Katoliko? Bakit hindi ka Jehovah's Witnesses? What makes you stand out from other religions out there? Anong pinagkaiba mo sa ibang mga reliyon sa labas? And by the way, itong sermon na ito mga kapatid, most of my ministries when I graduated from AUP, hindi po ako nag-field or nag-pastor, church pastor or nag-district pastor. After I graduated from AUP, I went to Thailand, China, dito sa mga Buddhist countries na ito, Cambodia, sa Korea, nag-missionary po ako sa mga Buddhist countries. So, ang orientation ng aking ministry is more on Buddhist, sa mga Buddhismo. Na they don't believe, they don't have God, they don't have concept of sin. And let me tell you, there's millions of them, even up to this time, na hindi naniniwala sa Diyos. Thailand, for example, 4 hours away from Philippines by plane. Pag pumunta ka doon, wala kang makita na yung sa labas na nagsasuggest na may Diyos. Unlike us, may mababasa tayong tarpaulin o di kayo makikita tayong mga churches na nagsasuggest na, may Diyos sa langit. But in countries like this, they do not believe in God. So the question is, ang tanong ng mga estudyante ko is, why are you Christian? Why do you believe on Jesus? Why Jesus? Sige nga mga kapatid, bakit hindi kay Muhammad? Bakit hindi kay Buddha? Bakit tayo niwala kay Jesus? Bakit hindi kay Kibuloy? I have 3 proposals this morning na sana tumulong sa ating spiritual na pamumuhay. First, bakit ako niniwala kay Jesus? What is the reason? Because He is identical to His teaching. Ibig sabihin, kung ano ang tinuturo niya, ay nakikita rin sa kanyang buhay. Have you noticed that? That is true in the Bible. Kung ano ang sinasambit ng bibig niya, it is also true the way He lived His life. Hindi katulad sa atin minsan, nagko-contradict or nagko-conflict yung sinasabi natin sa isinasabuhay natin. Let me give you an example. Bakit iba si Jesus kumpara kay Kibuloy, kumpara kay Muhammad, kumpara kay Buddha? Si Jesus, kung ano ang tinuturo niya, ay totoo rin sa kanyang buhay. Si Siddhartha Gautama Buddha ay isang Nepali. Nepal.
He was born a prince, a royal blood from Nepal. Pero nag-grow ang Buddhism sa India. One day, pumunta siya sa market in disguise. And doon nakita niya, people are suffering. Naghihirap ang mga tao. And so, what did he do? He left his family, he left his home, he left his wife, he left his son, and find answer for human suffering. Bakit nagsasuffer ang tao? Alam niyo po ang natagpuan ni Muhammad? Ni Buddha? Sabi ni Buddha, people are suffering because of greed, because of desire. Yung gusto mo yung isang bagay, but you cannot have it, you cannot own. Really? Is that the teaching of the Bible? No. Do you remember the story of Job? Why Job suffered? Is it because of desire ni Job? Or is it because may demonyo na nagtutorture sa kanyang buhay? Yes. And let me tell you, if you read the story of Job, he died without knowing that there is Satan, evil, torturing him. Yes. Wala siyang alam kung anong nangyayari sa buhay niya. Tapos tayo minsan, pag nagsuffer, pag may problema, tinatanong natin, Panginoon, why, and all of that. But the story of Job tells us the faithfulness of Job kahit may kahirapan. So, dito, si Buddha, kung ano ang tinuturo niya, ay iba sa kanyang isinasabuhay. The same also with Muhammad. Si Muhammad, he founded Islam. And then, he teach people the way to heaven. But have you really realized the kind of person Muhammad was? Muhammad was a merchant. He's a businessman. Was he a good one? Or not a good one? A bad one? Muhammad is a scammer. He's a fraud. He's a womanizer. He's a murderer. Pero, pag binasa mo ang Quran, it will teach you about heaven. So dito mo makita na iba ang kanilang tinuturo kumpara sa nangyayari sa kanilang mga buhay. Idagdag pa natin dyan, si Kibuloy. Magaling siya magsalita, pero anong balita ngayon? Nagtatago siya. So, dito mo makita, bakit ako nananampalataya, niniwala kay Jesus? Dahil si Jesus lamang, kung ano ang sinasabi niya, totoo rin sa kanyang buhay. Sana mga kapatid, bilang Adventista, ganun po tayo din. Na yun ang pinagkaiba natin na, anong pinagkaiba mo? Like for example, sa young people, what makes you different from other young people of Roman Catholics? Sa mga kabataan ng Iglesia ni Cristo, sa mga kabataan ng Jehovah's Witnesses, ano ang pinagkaiba ng kabataang Adventista? Sana mga kapatid, maging katulad tayo niyan. Na kung ano ang sinasabi natin, totoo rin naman sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Second, bakit ako naniwala kay Jesus? Because He is identical to His teachings. And second is, because of these specific claims. Yung I am ni Jesus. Do you remember yung mga I ams ni Jesus? What are those I ams? Sa Revelation. Sa John. I am the what? The Alpha and Omega. Yes. Itong mga I ams ni Jesus, mga kapatid, He has the specific I ams. This is why I believe in Jesus. At masusumpungan yan sa aklat ng Juan. The first I am of Jesus is where? John chapter 6. I am the what? I am the bread of life. Ang unang claim ni Jesus, or specific claim niya, sa kanyang sarili, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Sa panahong ito, si Jesus ay kinakausap ang mga Hudyo. Kung kausap niya kaya ang Pilipino, ano kayang gamitin niyang noun or word dito? I think he would use rice. Ako ang ano daw? Ang unlimited rice ng buhay. Na ibig sabihin, kung kinakailangan mong kumain ng physical food, the more na kailangan mo ng spiritual food. Mga kapatid, kung hindi tayo kakain ng physical food, which is rice and ulam, what will happen to your body? You will get weak and you will get sick. Have you noticed? Bakit minsan tayo ay spiritually sick? Why we feel like we don't want to pray, we don't want to go to church, we don't want to read our Bible. Bakit kaya? Maybe because we don't eat Jesus very much. So ngayong umagang ito mga kapatid, we are reminded by Jesus that we need Him in our lives. That He is the
bread of life. The second I am of Jesus is what? I am the light of the world. Ako ang ilaw or liwanag ng buhay. Let me ask you, what else is the function of light? Ano pa ang function ng liwanag, ng ilaw? Ito'y nagbibigay ng liwanag. But have you noticed, pag hinawakan mong ilaw na yan, what do you feel? Ano naramdaman natin pag hinawakan natin yung ilaw na yan? Mainit. Why? Kasi ang liwanag, hindi lang yan nagliliwanag, kundi nagbibigay rin ng heat, ng init. Na ibig sabihin, kung ating papansinin ang mga kataga ni Jesus, hindi ko lang papaliwanagin ang buhay mo, Joper, papainitin ko pa ang nanlalamig mong puso. Amen? Yes, that is true. Hindi ko lang papaliwanagin ang mga didilim mong buhay, kundi I will warm your heart. That is a very, very sweet language of Jesus. Let's go to the third I am of Jesus. Ano ang third I am ni Jesus? I am the what? I am the door. Ako ang pintuan. In other translation, I am the gate. Ako ang gate. Like in this church, how many doors do we have? 1, 2, 3, 4. Why do we have doors at home? Bakit may mga pintuan tayo sa ating mga tahanan? Anong rason? Para may pasukan, may daanan. Tama? Pero have you noticed there's another purpose of door? Anong purpose yun? Exactly, sister. The idea is protection. Safety. Noong sinabi ni Jesus, ako ang pintuan, ibig sabihin, He is inviting us, come to me, I will protect you. I will keep you safe. Outside, there's darkness. Inside, there's light. It's really, really beautiful, mga kapatid, when you realize all of these languages of Jesus. Si Kibuloy walang ganitong claim. Si Muhammad walang ganitong claim. Si Buddha walang ganitong claim. And all of the millions of God in India, they do not have this language. Only Jesus. This is the reason why I believe on Jesus. Amen? Yes. That when we come to Jesus, we are protected. We are safe. Because He is a gate. He is a door. Amen? Yes. And so let's go to the fourth I am of Jesus. I am the what? I am the resurrection and the life. You know, namuhay po ako sa Buddhist, most of my missionary work ay sa Buddhist countries. And you know, they had this understanding of reincarnation. Pag namatay ang isang, if you're bad and if you die, you will reincarnate at ang hayop or insekto na iyong may reincarnate ay mga lower form. But if you are good at ikaw ay namatay, you will incarnate and ang animal mo ay parang a better one, a good one. For example, butterfly or chicken. Actually, alam niyo mga kapatid, ang mga Buddhist, original na teaching ng mga Buddhist, they are vegetarians. Sila ang tunay na vegetarians. Why? Kasi they believe animals are carriers of spirits. Na ibig sabihin, hindi mo kakainin ng manok, hindi mo kakainin ang mga hayop kasi baka lulo mo yan. Yes, totoo yun mga kapatid. And millions of them believe in this teaching. So, Jesus said, if you die, do you remember yung sabi niya kay Maria? Kung ikaw ay nanampalataya sa akin at kung ikaw ay mamamatay, you will live and you will have life. Ibig sabihin, death is not the final destination. We have hope beyond the grave. Na hindi ka magre-reincarnate. One time, I was riding with my friend who is a Buddhist inside his car. Sa car niya, merong lamok. And then, while he was driving, syempre, pag may lamok, di ba, dito sa Philippines, ay talagang we want to swat. Talagang gusto nating patayin ang lamok. But you know what, my friend? You know what he did? He just rolled on the window and then, tinaboy niya lang ang lamok. Why? Kasi it could be your ancestors. Yes, totoo yan, mga kapatid. And millions of people are believing that. So tayo, mga Kristiyano, hindi tayo naniwala na pag namatay tayo, ay magiging kalabaw ka, magiging paru-paro ka. No! We will have life eternal. Why? Because Jesus promised. Let me ask you, do you know what is the concept of mummification?
mummify? Yung sa Egypt, kay Pharaoh? Bakit sila nagmamamify? And remember, minamamify lang nila ang mga royals, ang mga kings, ang mga queens. Hindi nila minamamify yung mga ordinaryong mga tao, mga peasants. They only mummify yung mga VIPs or mga leaders. Why? Because Egyptians, long time ago, they have this understanding na one day, mareresurrect, mabubuhay ang mga Pharaoh, mga hari nila na yan. Kaya nga, para mabuhay sila, ready na. Ibig sabihin, yung katawan, ready na, andyan na. Parang magicin na lang, tapos mabubuhay, maresurrect siya uli. That's why they mummify, to preserve, to protect the king. Na one day, he will lead again. Mga kapatid, the Bible does not teach us that. Hindi po tayo minamamify para lang, one day, mabubuhay ako muli. Ano yung pinanghawakan natin na kasiguraduhan na kahit mamatay man tayo ngayon, ay mabubuhay tayo? Ano yung panghawakan natin? Paano mo masigurado na mabubuhay ka kahit mamamatay ka? Have you noticed? Wala tayong mapanghawakan. The only assurance is the promise of God. Paano mo masigurado, Pastor, na mabubuhay ako pag nakamatay ako? Dahil pinangako ng Panginoon. Pag pinangako ng Panginoon, tunay na kanyang gagawin. Dahil ang Panginoon natin hindi sinungaling. Ay, 3 lang nag-amen. Amen? Remember, ang promise ng Panginoon ay katulad ng halaman na ito. Nagiging totoo, nahahawakan, at nararanasan. The same also with the promise. This is actually a promise. I am the resurrection and life. Have you noticed? Very, very interesting. Ang contrasting ideas ng mga mga Hudyo, mga Buddhist at mga Kristiyano. The fifth I am of Jesus is, I am the what? The good shepherd. There is another word that describes the shepherd. What is the word? Adjective. Ano ang word na nag-describe si shepherd? The word is good. Noong sinabi ni Jesus na, Joper, ako ang mabuting pastol. In other way, he is also introducing that there's another shepherd out there. He is a bad, bad, bad shepherd. Come to me. I will protect you. I am the good guy. Are you with me? When Jesus said, I am the good shepherd, he is also saying there is another shepherd out there, but he is a bogus shepherd. He is a false shepherd. He is a bad shepherd. Come to me. I will lay down my life to you. I will protect you. Amen? Yes, mga kapatid. Ang Diyos natin ay napakabuting Diyos. And number 6. I am the what? Let's read it all together. Ready? Go. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Alam niyo ba mga kapatid na minsan pag nagsabi tayo, napakahirap naman ang buhay? Are you aware that you're actually insulting God with that language? Yes. Which means Jesus is a difficult God. He's a hard God. No, mga kapatid. Remember, Jesus describes himself as a living God. Alive. Si Muhammad, si Buddha, si Kibuloy, at idagdag pa natin ang mga million na mga Diyos-Diyosan, walang ganitong claim. Only Jesus, whoever said, I am the way, the truth, and the life. Alam niyo ba mga kapatid na si Muhammad, he is also teaching the people the way to paradise? Are you aware of that? Ito yung mga understanding. I'm sorry, I'm not here to offend our mga Muslim friends. Pero ang mga radical na mga kaisipan ng mga kaibigan natin Muslim, have you noticed na for you to go to paradise, anong gagawin mo? You blow up, you sacrifice yourself, and then you go to paradise, and how many virgins are waiting up there? 72 virgins. So kung ikaw ay binata,
At pag inalay ko pala ang buhay ko, ipapasabugin ko sarili ko, may naghihintay na 72 na mga virgins doon, it's a hallelujah sa tenga ko. That's why some people, very radical, would engage into this way. Pero mga kapatid, hindi po ito ang turo at aral ni Jesus. Siya ang daan patungo sa langit. At ang panghuli, mga kapatid, anong sabi niya? I am the what? I am the true vine. There's another word that describes the vine. What is the word? True vine. True. Totoo. Ibig sabihin, Jesus was saying, there is another vine and it is a false vine. A bogus vine. A liar. I am the true vine. Come to me. I will teach you. Apart from me, you can do nothing. But if you connect with me, you will bear fruits. And so mga kapatid, itong I am ni Jesus, bakit ako niniwala kay Jesus? Because of these 7 I ams. Lahat makikita mo. Of course, marami siyang I am sa New Testament. Pero lahat ng ito, makikita mo lamang sa aklat ng Juan. And it's very interesting. Now, when you read, there are really 7 I ams. Remember, number 7 is very, very prominent number in Hebrew Bible. In Hebrew mind, number 7 means exact, complete, and perfect number. Ibig sabihin, sa buhay natin, it is only Jesus who can complete us, who can be our perfect Savior. So, why do I believe in Jesus? What is the reason? First, because He is identical to His teaching. Second, why? Because of His specific claims na hindi kiniklaim ng ibang mga Diyos-Diyosan or ng ibang mga tao. And the third, and for me, this is the greatest. Why do I believe in Jesus? Exactly. Have you noticed that it is the only Jesus who ever said, I will come again? Hey, sister, praise the Lord. Isa lang. Have you noticed, sa lahat ng Diyos-Diyosan dito sa mundong ito, si Jesus lamang nagsabi na, I will come again. Amen? Yes. Si Muhammad, namatay siya, hindi niya sinambit ang mga tagang yan. Si Buddha, namatay siya, hindi niya sinambit ang mga tagang yan. Si Jesus, namatay, nabuhay, pero ang kanyang promesang siya'y babalik, still lives on. Paano natin nalaman na buhay pa rin ang promesang ito? Binasa lang kanina ni Pastor. Tama? Saan ito masumpungan? Makikita natin yung sabi niya, I will come again. Where can you read this? Sa promise niya kanina, sa Juan chapter 14, verse 1, 2, 3, and 4. Do you have your Bible? Go with me in the book of John chapter 14, verse 1 to 3. Actually, mga kapatid, yes, we're going to read it all together para mapaalalahanan ang ating mga sarili. Let's read all together. Ready? Go! If it I will come again. Saan mo dyan mababasa na siya ibabalik muli? Do you notice yung sentence niya? I will come again. Hindi niya ginamit yung katulad ni MacArthur na I shall return. No! Ibig sabihin, this is 100%. He will really do it. And He will come. I will come again. Mga kapatid, let me ask you, how old was this promise? Gaano nakatanda itong mga salitang ito sa Juan 14 na binitawan ni Jesus? Give me a number, round numbers. Ilang taon na ang nakaraan? How old is this promise that we are reading right now? Yes! It was not just spoken 100 years ago. No! It was not just spoken 10 years ago. No! It was spoken 2,000 years ago. Very, very ancient. Very, very old. But still lives on. Buhay na buhay pa rin even up to this time. Amen? That is how powerful the Word of God is. And so this morning, what I want to present to you is actually, this is
the sandwich that I'm talking about. Kung mapapansin mo, ang promise ng Panginoong Hesus na ito ay para siyang may structure, may pattern, na para siyang burger. Para siyang sandwich. Ano nga itsura ng burger or sandwich? Tinapay sa taas, tinapay sa baba, ano yung makita mo sa palaman, patty, spread, peanut butter. And if you consider John 14, 1-3, 4, it looks like a burger. Para siyang may structure. Dito makita ang mga ancient texts, mga kapatid, hindi lang yan basta lumalabas sa bibig ng mga tao. Doon mo makita na may mga wisdom at sinulat ito ni Juan. At makikita natin na pag ating sinaliksik, may mga elemento ka makikita na, ay, oo nga no, hindi ko ito nakikita dati. Ngayon, parang may pattern pala na sinasuggest. Ano ibig sabihin? If you notice, ang black sa una, let not your heart be troubled, saan mo yan makikita? Sa verse 1. Pag pumunta ka sa, and where I go, you know, and the way you know. Verse 4. Para siyang tinapay, verse 1, tinapay, verse 4, at ano yung palaman? Verse 2 and verse 3. Mga kapatid, when you read your Bible, notice these elements kasi there are a lot of spiritual insights that you can learn from this. Wag lang ho natin basahin ang ating mga Bible na parang cellphone na scroll down, scroll up. Wala kang matutunan sa ganung klaseng reading. And remember, this was written thousands of years ago. And it has a lot of gems if you really consider it. That's why, ang makikita natin, have you noticed? Verse 1, verse 2, verse 4, and promise, ang verse 2 and verse 3, I promise of God. In my Father's house are many mansions. Do you remember that? Yes, and if I will go, I will come and take you. So, ang structure niya ay para siyang burger. Mga kapatid, this is a spiritual burger. Na minsan, pag tayo ay nanghihina sa ating pananampalataya, sana kainin natin ito mga kapatid, na magpalakas sa atin. Pag nakalimutan natin na parang, matagal pa si Jesus darating sana magpaalala ito mga kapatid, na Jesus is coming again. It will strengthen us spiritually. Amen? Mga kapatid, if you really want more of this, notice the highlighted words sa promise niya. You can read this in verse 3. And if I go, notice yung mga verbs, go and prepare a place for you, I will come again and receive, tanggapin ka to myself. Notice the underlined word, that where I am, there you may be also. Lahat ng action na ito, gagawin ng Panginoon. Makapiling ka lang niya. And where I am, kung saan ako, doon ka forever and ever. Let me ask you this. Where do you think was the final destination of Israel? Nung kinuha ng Diyos ang bayan ng Israel mula sa Ehipto, saan niya ito dinala? Yes, some of you would say Promised Land or maybe Mount Sinai or di kaya sa wilderness. Geographically, correct yan, kapatid. But theologically, it's incorrect. Because if you consider this passage in Exodus chapter 19, verse 4, let's read it all together. Ready? Go! And how I bore you on eagle's wing and brought you to Promised Land? To where? Mga kapatid, have you noticed nagpaparallel siya sa promise? And where I am, there you may be also. Ang tunay na goal ng second coming ay hindi para dalhin tayo sa langit na bayan, kundi ang final destination natin, mga kapatid. I believe, Pastor Jumel, ang final destination natin ay hindi langit. Ano ibig sabihin? Ang final destination ng bawat isa sa atin ay balik sa puso ng ating Diyos. Amen? Ang langit, mga kapatid, parang freebies lang yan. Hindi yan ang final na pakay ng Panginoon. Bakit siya babalik dito? Para kunin tayo at kung saan man siya, mamuhay tayo kasama niya forever and ever. Amen? Para makapiling ka lang niya. Yan ang konsepto ng second coming. Hindi para dalhin ka lang sa langit. Kumbaga, kwan lang yan. Bonus lang yan siya.
Pero ang tunay na rason ay ibalik tayo sa ating Panginoon. Bakit? Ang kasalanan sinira ang relasyon. Hiniwalay tayo sa ating Panginoon. Ngayon, Jesus is coming again to restore us back to Himself. Amen? Yes, it's really beautiful when you realize all of this, mga kapatid. Ito pala ang tunay na rason ng second coming. Hindi lang basta dalhin doon si Pastor Robert kasi mabait si Pastor Robert sa langit. I mean, hindi lang basta dalhin siya doon sa langit dahil mabait siya dito sa lupa. No! Ang tunay na rason is to restore us back to Jesus. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Notice here the verbs, I go, I prepare, I go, I prepare, I will come again, I receive. Napansin niyo kung gaano yung pronoun na tinatawag, I, paulit-ulit. Coincidence lang ba yan? No! May mga meaning ang mga salitang yun. Remember, walang coincidence sa Bible. Every word, every verse, every chapter, according to Ellen White, is a God's message to us. So when you see that, lahat pala gagawin ng Panginoon para lang ligtas ako at madala dun sa langit na bayan. This is like a promise sa ating mga sweethearts. Lahat ay gagawin ko kahit pumunta pa sa langit at kukunin ang mga bituin. The same promise. Look at that. Lahat ng gagawin ko ay gagawin ko para lang sa'yo, para lang maligtas ka. Notice how beautiful the language of Jesus is when it comes to saving us. So, pansinin niyo itong formula. From this, I came up with this, I call it salvific formula. So lahat ng verbs, go, ako'y pupunta sa langit, I will what? I will prepare, at pag ako'y nakahanda na doon, I will what? I will come again, and I will receive you. 4 series of verbs. Why is He doing it all together? Anong rason niya? Kung mapapansin mo, ang rason niya, I just want to be with you. Gusto ko lang makapiling ka. Forever and ever. Ang tanong, gusto mo rin ba mga kapatid makapiling ang Panginoong Diyos? Yes. In this world, there's a lot of pain, trouble, death, suffering. But in our heavenly home, we will live with bliss. We will live with Jesus forever and ever. Kaya nga po mga kapatid, ako'y naniniwala na ang John chapter 14, verse 1, 2, 3, 4 ay hindi lamang isang promesa, pangako ng Panginoon, ngunit ito rin ay isang dakilang buhay na pag-asa. Ano pa? Ito ay dakilang kaganapan. At higit sa lahat, kung mapapansin mo, gusto niyang manumbalik ang relasyon natin sa Kanya. Kasi sinira ng kasalanan. Gusto ko ma-reconnect sa iyo. As I'm about to end, I would like to read this quotation of Ellen White. Sabi ni Ellen White, Sermons and Talks, page 337. Sabi ni Ellen White, when you are in trouble and difficulty and hardly know what to do, open your Bible to the 14th chapter of John and read the promise that it contains. Read the promises to the children at family worship. Present these wonderful truths so that their young minds will comprehend. I will not leave you comfortless. Do you believe this as the Word of God? Hello? Do you believe this? Yes. Do you lay hold your family? Do you lay hold of God's promises and present them to the members of your family? When you do this, you will have peace and hope and rejoicing. You may be discouraged. You may be disheartened. But you have God's promise that He will not leave you comfortless. I believe this, for I have proved it. According to Ellen White. When you are down and discouraged, Ellen White is suggesting, read chapter 14 of John. It will encourage you. It will strengthen your heart. Mga kapatid, I am not standing in front of you to entertain you this morning. Mga kapatid, hindi lang ito plano ni Pastor Jomel or ng church board for me to come and preach in front of you. But I believe this is an appointment from God. Amen? And so I'm standing in front of you to remind us all that our God is a living God. He will come again. Wala nag-amen. Amen? Ang Diyos natin ay buhay na Diyos at siya ay babalik muli. Mga kapatid, sino pa naman magpapaalala sa atin?
Batang Quiapo, hindi po yan magpapaalala sa atin. Si Cardo, hindi yan magpapaalala sa atin. Ang TikTok, ang si Wawawin, ang Showtime, hindi yan magpapaalala sa atin na, ay, babalik si Jesus, maghanda ka. No! Kaya nga, I'm standing in front of you to remind each and every one of us that our Jesus is coming again. The question is, are you ready? And so this morning, mga kapatid, that's not real face of Jesus. That's just for illustration purposes. We do not know who that person is. Pero ang ibig ko sabihin dito mga kapatid, Jesus is opening His arms, inviting us to come to Him. Amen? Remember, ang promise niya, I want to be with you. Gusto ko lang naman makapiling ka, Joper. The question is, do you also desire to be with Jesus? Mga kapatid, sino ba dito ang gustong maligtas, makasama dun sa langit na bayan? Let me see your hands. Yes, lahat tayo. Amen. Right. Lahat tayo gusto natin maligtas, makapiling ang Panginoon dun sa langit na bayan. So habang nandito tayo sa lupa, mga kapatid, tingin ko may mga bagay na kailangan natin baguhin sa ating pamumuhay. Let us try to live lives in a straight path. Na ayusin ang mga bagay sa buhay natin. Na ayusin ang mga bagay na lumalabas sa bibig natin. Na ayusin ang mga gawi ng ating mga buhay. At nawa pa, mga kapatid, ang mga bagay na ito, hindi lang po nawa mababasa natin ito sa Biblia, kundi yung bang maranasan natin sa ating mga personal na pamumuhay. May the good Lord bless us and keep us. I hope and pray, mga kapatid, na kung anuman ang ating pinag-aralan, kung anuman ang ating narinig, kung anuman ang ating nabasa, ating isabuhay ang mga salitang ito. Pagpalain na po tayo ng Panginoon. Happy Sabbath.